So, dito tayo ngayon sa office. So, dito tayo sa isang training. Kung tawagin natin ay 2 o TWO. Sino alam yung TWO? Technical Web Tool Operation. So, about po ito sa ating technical, paano natin sisirain yung system. Sisirain talaga. So, syempre, dapat alam din natin ang mga terminology. So, bago yun, bago natin umpisahan, okay lang muna magpakilala? Yes! And so, I'm Vincent Ridovan. Hi, Sir Vincent. Yeah, so, I'm Vincent Ridovan, dating engineering maintenance ng mall sa tawag na lang natin pangalan Robinson. Way pa po 2018 na nag-start na negosyo na ito. So, pagkaya ng karamihan, pinagdasal, ginawa ng paraan, and then, umpisa ng negosyo way back po 2018 ng May. And then, inunahan ko ng kapatid ko. So, kami magkapatid na magkasama dito. Yun na, na-start na ginawa yung part-time negosyo until sa kumita. Yung tinabago yung buhay, nabago yung pananaw, nabago yung mindset. Until na kumita ako, then nalampasan yung sahod ko bilang sa empleyado. So, way back po 2019. Yan, sinabay ko siya sa Independence Day. So, nag-resign. At nag-full-time po sa negosyo na ito. So, wala na pong ibang ginagawa kung dito na po. Bread and butter sa negosyo na to. Dahil po sa negosyo na to, nagkaroon din po unti-unti ng mga investment. At the same time, na meron pa akong negosyo na ginagawa. So, kumita ng 5%. So, natutunan ko lang din sa negosyo na to. So, with that, okay lang po ba na, siyempre bago ang lahat, i-align na natin sarili. Okay lang maging focus na muna tayo. May house rule. Maging positibo muna tayo. Wala muna tayo mag-iisipin. Maging empty cup. Okay, ang iisipin muna natin is itong training natin para tuloy-tuloy po tayo. Yung mga, ready lang natin yung notebook. Yan, maganda po yung notebook kasi that time nag-start ako talaga sulat ako ng sulat. Huwag kang mapagod na magsulat. So this time is your negosyo na ginagawa mo, sarili mo na yung pinapayaman mo. Okay, so kailangan magsulat ka. At siyempre, kung ano yung mga nakakabala dyan, yung cellphone mo, yung mga tumutunog, cellphone. Tabi lang muna. Okay, magkano muna tayo, mag-training lang muna tayo. So okay lang na meron akong discuss din sa inyo ng mga terminologies na dapat natin atiran, bukod po dito sa technical. Ano po yan? Unang-una, dapat alam din natin yung ONE. Ito po yung ONE, Opportunity New Entrepreneur. Dapat atiran po natin yan. Sa mga nag-uumpisa, siyempre dapat 5 times mo atiran yan. Ito, TWO, dapat alam din natin yan. Technical Web Tool Operation. So 5 times po yan. Sunod naman dyan is itong tinatawag natin na USAP o USA, 5,000 material yan. Ito po is Unified Skills Assessment Program. Tungkol ito sa skills. Ito naman tungkol ito sa marketing. Okay? Ito naman si technical. So ito naman po is about DOT, Dealer Optimization Training. Ito po, 5 times mo rin naman siya, puso ng negosyo. Okay? So ngayon, pag ginagawa mo yung negosyo ng walang puso, mamamatay ko yung negosyo. Dapat lalagyan mo siya ng puso. Dapat malaman mo bakit mo siya ginagawa. Then, ito naman po yung PDE. Ibig sabihin, Product Demo Explanation. About to sa mga products, kung paano yung uses, para saan, ano yung purpose. So, para malaman mo, ano yung, paano ma-inventa mo siya. Ito yung mga products natin. Okay, PDE. So, ito po yung mga terminologies. Sumunod po dyan, may mga atiran pa pa yung mga special training, like yung pagkatapos ng FTS, special training yan. PNS, Success Camp, President Bootcamp. Ito yung mga other mga special training na dapat mong atiran. Okay? So, actually po, kami po dito, ilang beses na po kami umattend dito, hindi na po 5 times, 5 times. 1 to sawa na po talaga siya. Even yung ating Hall of Famer, na 12 years na, still nagtitraining pa rin. Ganyan si Press, minsan katabi lang na sa likod, nagtitraining, susunod pa rin. Ganyan, 24 na companies, tayo pa wala na companies. So anyway, umpisahan na po natin. Ito po, welcome po sa ating Technical Web Tool Operation. Okay? So, gumagalaw.
Yeah, so keep training and keep learning. Ito po yung nakikita mo, yung may mga podcast na tayo na pwede mo ma-access sa Android application, tablet man yan, sa computer, laptop, ito yung desktop. Okay? So, dapat alam mo din na tayo po, meron tayong system maintenance. Ito yung mga parts sa technical natin. Meron tayong system maintenance, how to log in and navigate your system and how to fund, how to contact CSR o Customer Service Representative. And panglima po is maging patience tayo. Habaan natin yung pasensya kasi negosyante na tayo. Alright? Okay, umpisa natin sa system maintenance. System maintenance. Ito pala, dealer's registration. Siyempre nag-start tayo before. Di ba nag-fill up tayo ng form? Meron tayong dalawang valid IDs sa government. IDs, then nag-submit tayo yung payment, cashier, and daytime coding o register yung ating account. Okay, yun po yung nag-start na tayo. So, dapat nabasa nyo ba yung disclaimer na nakalapit po yan sa form? Doon po yung sa unahan sa form. Minsan di ko siya nababasa kasi naisabit na agad sa sobrang excited. Diba? So, ito po, the company conduct provide scheduled trainings, orientations, and assistant demos for new dealers. So, we highly recommend that new dealer shall see to it that he had attended these trainings first before offering the service to anyone. So, dapat bago ka mag-offer ng services, ng products, or any na business, dapat umattend ka muna ng trainings. Okay? So, failure to do shall not render the company liable for any misuse, misrepresentation of Global Pinoy traveling tools. The Global Pinoy package is to be used as personal or home-based only. So, sino ba naka-home-based dito? Okay, home-based professional use lang po yun. So, dapat may upgrade mo pa rin siya. Mas maganda pa kasi yung maging affiliate ka. Okay, pag naging affiliate ka, more benefits po yun. Okay, so yan po. Any class to upgrade shall be subject to company accreditation first. So dapat accredited yan, comply po yan sa requirements ng company. Okay, so please communicate. Ang kailangan lang talaga dyan, i-approach mo si mentor, yung coach mo, para mag-guide ka ano step by step na gagawin. Okay? So, yan po, nag-register your e-cash account. Dapat po, yung username mo kasi lifetime yan, dapat sinusulat mo yan sa naka-record po yan. Kasi may tendency kasi na meron pang account tapos hindi mo siya nasulat. Then after, nakalimutan, ano pala yung username ko? Dapat tanda mo yan. Combination po kaya kasi yan na big letters, small letters, and then yung numbers. Minsan may special character pa. So dapat sinusulat mo yan. Okay, yung login password. Okay, yung login password, dapat alam mo din yung combination niya. Small to capital letters, special character numbers. Sulat niyo po yan, napaka-importante niyan. Paano ka makapag-login sa mismong account mo? Then yung transaction password na, ayan. Dati kasi na ilalagay yung lens. Ngayon, kompleto lahat na, numbers na lahat. Okay, so dapat ilalagay mo yung transaction password. Okay, useless naman, nakapag-login ka na, hindi mo naman ma-input yung transaction password mo, paano makapag-transact. So, kailangan pa rin na nakapag-transact ka. So, yan ang pinaka-importante. Yan po yung safety, yan po yung safety features ng ating system. Okay, so next slide. So, yan po, yung sabi ka kanina, meron kang notebook where your details was written. Yun yung valid and active mobile number mo. Make sure active yung ginamit na numbers. Kasi doon nagsisend yung mga code, activation code. Then have an active email address which you still know the password. Okay, yung active yung email address na ginamit mo. Kasi mamaya, mostly may iba kasi email address ng kapatid, anak. Okay naman yun, pero dapat make sure na hindi mo mawala yung email na yun. Kasi importante yun. Dapat, kung mag-change ka naman, pwede naman, papalitan naman email address sa contact number. So, iba pa rin yung pag-personal mo yung contact numbers and email address. So, create email address just for unified business. So, pwede ka mag-create ng email address na pang negosyo mo lang.
don't lose your registration details. Kaya dapat sinusulat mo yan at yung details mo. Then, so, once meron ka ng ganyan, yung system mo, kung na-open mo na siya, lagi mo sinasuggest yan, dapat i-explore mo. Ipindot-pindutin mo kasi wala namang mawawala doon. Okay? Makakabisado mo pag dati ako nag-start ako, paano pala to? Di sinulat ko isa-isa yun. Pinindot ko yung ticketing, anong lalabas, sulat ko yan. Anong sunod na lalabas, sulat ko rin yan. Iniisa-isa ko yan kasi hindi ko makabisado na try nag-umpisa ako. Empleyado pa ako, part-time pa ako dapat. Sinusulat ko step by step yun. Pag mag-load ako, ano yung unang pipindutin ko, sunod na pipindutin ko. Sinusulat ko step by step yun. Detalyado talaga. Para pag babalikan ko, pag ito pinindot ko, pinindot ko. So alam ko na yung mga detalye, yung mga details na kailangan ko na i-input doon. So dapat, unang-una, familiar your system. Kasi, yun yung negosyo mo eh. Lalo yung remittance. Ang pinaka-suggest na isang tip ko lang po dyan, mas maganda na matry mo mismo na ikaw. Personal use mo lang muna. Mag-load mo yung sarili mo. Pero yung sa loading kasi pag mag-transfer ka sa load wallet, hindi siya pwedeng ibalik ng cash. So make sure consumable yung ilalagay mo sa load wallet mo. Mapapawas sa fund mo e-cash. Okay, so explore mo na. Walang mawawala pag na-explore mo kasi wala pa namang laman yan. Matakot ka pag may 1 million na yan. Diba? Ayun. So, una-una, unahin natin yung system maintenance. Napaka-importante na to. Even lahat ng mga malalaking company, bangko, o yung mga GCash, Paymaya, lahat po yan merong maintenance. Kasi po, ang kagandahan po kasi sa system maintenance, pinapaganda yung system na meron tayo. So, kapag kami pag nakikita namin merong system maintenance, wow, ano kayang bago na susunod ito? So, meron yung magandang isusunod yan kapag nagkaroon ng system maintenance. So, pag nagkaroon ng system maintenance, hindi ba nagsasabayan din sa mobile at sa website? So, what if na nagkaroon ng maintenance sa mobile, doon ka mag-login sa website. Okay? Pag nagkaroon ng maintenance naman sa website, doon ka mag-login sa mobile. Okay, ganun lang. Okay? So, pag nagkaroon ka, hindi ka makapag-transact, huwag kang mapahala. Ang gagawin mo lang yan, mag-CSR ka kung may problema ba, para malaman mo kung may problema, baka may system maintenance. Okay? So, yan, system maintenance. Kasi meron akong business partner before na hindi siya mapag-transact. Sinisi na. Sisili na yung company, sisili na yung kami mga business partner, sinisisi na lahat. Okay? So, dahil hindi siya aware, dapat ngayon, aware kayo na mayroong system maintenance. Yan yung kagandahan sa system na meron tayo kasi pinapaganda, mas pinapabuti pa yung system na meron tayo. Kaya meron system maintenance. Okay? So, yan po. Part ko na, process and progress. Yun po yung sabihin mo. So, system maintenance and upgrade only means development for the better future. Yun po siya. So, be kind and be patient and great things take time. Okay, so next natin. So, dapat maging pasyensyahan talaga habang may pasensya mo. So, how to log in and book. Okay, ito, pag-usapan natin paano mag-log in and paano mag-book. So, una-una, di ba, sabi kanina, yung username mo, then login password. Okay, so next natin. Ayan. Kung kabisado kayo sa portals, di ba, sabi kanina, yung Android application and website application. Okay, yun yung di ba? Ito yung Android application sa cellphone at saka sa tablet. Then, dito naman website portal at saka dito sa desktop. Okay, so next natin. So, dito tayo sa mobile app. So, nakapag-download na po ba kayo sa Global Pinoy Travel and Tours application? Nag-sign up na. Ayan. Pwede kayo mag-sign up dyan. So, pindutin mo lang yung get started para tuloy-tuloy ka. Ayun, pindutin mo yung sign up para mag-sign up ka. Then, pag nakapag-sign up ka na, yun na, maglalagin ka na. Okay, next natin. So, ito yung website natin. Actually, kinukonstruct pa rin siya until now kasi
pwede ka mag-login sa, hindi ka pa makapag-login dito kasi ano pa lang siya, website. Okay, mabibisita mo lang siya. Kaya makikita. I-search mo lang globalpinoytravel.com o www.globalpinoytravel.com. Pwede mo i-search niya sa Google, lalabas naman ito. Okay, so yun, next natin. Paano na nangyari? Website pa rin. Website pa rin. Website pa rin. Ayan. So, ayan example ng website natin. So, makikita mo doon yung mga tours and packages, local sa international, around the world. Then, makikita mo yung mga services. Yan sa travel and tours, the services, and yung airline. Okay, next natin. Yan, sige po. Ito naman yung website natin sa Unified Products and Services. Pwede ka maglagay po dyan. May lagay mo lang yung username nyo, then yung login password. Yan po yung, makikita nyo po yan, i-type nyo lang unified.ph. Yun yung mother company natin. Yan, so login, pag nag-login ka na dyan, ayan o, makikita mo, unified.ph. So login, nilagay mo lang yung info mo, then yun, pasok ka na sa ating portals, sa website. Okay, next natin. Ayan, ilalagay mo lang yung ano doon. Yan sa website. Ita-type mo lang yung secure.ph, unified.ph. Then username and login password. Para mag-direct sa kanya. Yun po yung lalabas. Okay? So, diretso login ka lang. Next. Okay. You have to activate your eCash account for every new device. Okay, so, mababa. Bago mo pala ginamit yung device mo, pag nag-login ka, lagi may lalabas na, ito, may lalabas na. Next. Ayan. Ito yung lalabas. Kasi hindi pa siya activated. So, ang gagawin mo lang po dito, sundan mo lang po yung sinasabi niya, pupunta ka lang doon sa email address na tinutukoy niya. Okay, at email containing, ayan o, send to email, kung anong email na meron ka, ayan, lalabas dyan. It's not yet activated. So, gagawin mo lang niya, pupunta ka sa email address mo. Pagpunta mo sa email address mo, may makikita ka doon na nag-message si Unify o yung system. Click mo lang yung activate. Okay? Pero wala ka munang pipindutin doon sa ano ha, yung ito, reset at dismiss. Ang gawin mo lang dyan, i-home button mo lang, punta ka doon sa email address. So, saka pag na-activate na siya, pwede pagbalikan mo siya, saka mo pindutin yung dismiss. Then, after ma-dismiss mo siya, login ka ulit, okay na. Okay, ganun lang po. Minsan kasi yung iba, nagtatanong, ba't mayroong ulit na ganito? Ibig sabihin, hindi pa siya na-activate. Lagi pupuntahan lang sa email address mo. Ayan o. Click mo lang yung activate. Yan, na-click mo na yung message sa email address mo. Pag na-click mo yung activate, login ka ulit. Ayan o. So, pag login ka na ulit, yan po lalabas yan. Pasok ka na sa website portal natin ito. So, makikita mo yung mga lahat ng services. Ayan yung mga lahat ng services, then yung ating mga iba't ibang currency. So, ito yung e-cash mo, then load wallet mo, yung 9.42 yung load wallet yan. Then ito yung Singapore dollar, UAE dollar, Qatar Hong Kong dollar, yan po yung mga conversion mo. So, nandito po, ito baka hindi kayo aware, nandito po yung log-in, log-out. Hindi yung araw na maliit. Kasi minsan kasi merong business partner, hindi niya malaman saan siya mag-log-out. So, ito yung maliit na araw. Hanapin mo lang yung maliit na yun. So, pag pinindot mo yan, nilalabas din doon yung profile mo. So, para yung profile mo, pwede click yan, pwede ka magpalit ng purchase numbers, contact numbers, o email address, pwede ka mag-change doon. Yung login password, transaction pa, pwede ka mag-change doon. Kasi minsan, di ba, yung binigay sa atin na login password, transaction password, di ba, galing yun sa yung gumawa. Pwede kang, pwede mo palitan yun ng sarili mo. Yung personal mo. Okay, make sure, susulat mo rin siya sa notebook. Mamaya, nakapalitan mo na. Ano nga pala yun? Nawala na doon sa
Nakalimutan na. Ayan, sa next natin. Ito po yung pagdating sa mga KYC, lalo sa remittance. So, kailangan po natin talaga ng mga valid IDs. Ito yung mga tinatanggap sa mga transaction talaga. Ayun tinatawag na valid ID talaga. Yan po. Ayan, picture nyo lang yan, yung mga government issued passport, driver license, RCID, NBI, police, postal ID, voter's ID, barangay certification, and GSIS, U-card, SS card, senior card, OWA ID, or WID. Yan po yung mga tinatanggap talaga. Okay, so next natin. Paano mag-book ng ticket? Alam mo, excited na mga to. Paano mag-book ng ticket? Ano rin natin po? Paano mag-book ng ticket gamit ang iyong system? Using your mobile app ay maaari kang mag-book ng iyong flight. Sa mas mabilis at madali mapa-domestic man or international. Mag-sign in gamit ang username at password. Dapat naka-fully verified ang account sa KYC. Pag nakapasok ka na sa iyong system, mag-scroll papuntang travel and tours icon. Pagka-click ng icon, mapupunta kayo sa service offered na options. At i-click ang domestic flight, for example. Meron kayong makikita na search flight markup at issue ticket. Basahin ng maigi ang note na nakalagay sa screen. Bago mag-search ng flight ay maglagay muna ng iyong markup. Pagkatapos maglagay ng markup, ilagay ang transaction password mo. Piliin ang one-way or round trip na gustong ticket. Pagkatapos ay click ang select origin. At piliin ang origin ng airport. Sunod mamili ng bansa o lugar na planong puntahan. Mamili ng araw kung kailan aalis o babalik, returning on o departing on. Ilagay kung ilan ang magbibiyahe sa total passengers. Mag-scroll pababa at mamili ng airline at cabin class. I-click ang airline or ang all option. I-click ang option na any sa cabin class. I-review ang mga detalye at kapag okay na, i-click ang search flight, pumili ng gustong oras ng iyong flight. Pagkatapos ilagay ang mga detalye, i-click ang proceed button. Ilagay ang first name, last name, at birthday ilagay kung ilan ang bagahe nyo. I-click ang next pagkatapos masagutan para ma-review ang detalye. I-click ang proceed pagkatapos ay review ang mga detalye. I-input ang contact number, email address, at home address. Pagkatapos ay click ang save, i-review ulit ang mga pop-up na detalye. Pagkatapos ay click ang proceed to payment. Mag-scroll sa baba at i-click ang my wallet. Ilagay ang transaction password. At kapag ready na, ay click ang confirm payment. Ganun lang kadali mag-book ng flight gamit ang Global Pinoy Travel and Tours app. Enjoy your flight! Nasundan ba, ma'am? Nasundan? So, yun na po yung paano mag-book ng ticket. Di ba sa system mo makikita mo yung origin, destination, click mo lang yun. Anong city siya magagaling. Okay, tapos kung saan destination sa pupunta. Ngayon, tapos may lalabas doon, ilang guest ba yun i-book mo? O ilan ba sila? Ano naman ang system yun? Ako, pipindutin mo lang doon. Tapos, pagkatapos nun yung all mo na lang siya, all airlines. O, sundan mo na siya, tapos any
lahat ng class lalabas to. Ito yung mga kailangan ng mga details, origin, destination, travel date, how many packs, name of passengers, birthday, address, zip code, contact number, additional baggage. So pag nag-book ka, tanungin mo na agad kung may baggage. Kasi mahal kasi mag-avail ng baggage sa airport eh. So mas mura pa rin siya pag isabay mo siya sa pag-book ng ticket. Pag baggage kasi doon, mahal. So mas mura siya pag sinabay ko na siya dito. Tapos, lagi mo tandaan, ito po, yung PAL-free hand carry 7 kg. Pero nagdidepende po itong 10 kg, 20 kg, didepende sa destination. Kasi iba-iba size yung aeroplano. Tapos sa Cebu Pacific, 7 kg, AirAsia 7 kg. Yan po yung hand carry. Di ba yung gawin ng dito sa abroad yun? Opo. Sa loob ng 10 kailangan. Hindi, 7 kg po. Oo, yung solid sa Depende po sa klase ng aeroplano. Kung malaki ba yung aeroplano, kaya mo accommodate. Okay na po ba? May question? So, ayan po, how to know what's terminal number. Gagawin mo na po yan kung nasa Google. Tapos, di ba, may numbers ng flight mo. Lagyan mo lang yung flight details mo dito. Tapos, i-search mo lang siya. Okay, yung departure terminal for Cebu Pacific flight, lagyan mo lang 5J, 887, Manila 2, Cotabato. I-search mo lang siya sa Google. Tapos, lalabas na po. Yan. Sunod na lalabas na po. Yun. Lalabas na po yung terminal mo. Ngayon po. Ito po. Terminal 3. Pwede mo siyang i-print, pwede mo hindi. Pipicturean mo na lang siya. Kasi mostly ngayon ma'am, paperless na kasi ngayon eh. Screenshot mo lang siya, send mo lang siya doon. Papakita mo lang sa airport yan eh. Yung papel yung ano mo, yung like details mo. Papakita mo lang, ma'am, ito po yung okay na yun. Record ka na doon sa system nila. Kasi minsan kasi, pag piprint mo, ay nag-iwan ko yung print ko. Uwi ka pa, pabalik ka. Ngayon, paperless na kasi siya. So, reminder, set up your own markup. So, dapat, bago ka mag-book, nakaset mo na yung markup mo. Baka naman, TY yun. Pag nakapag-book ka na, successful ka, kaya wala palang markup, so libre yun. Wala kang kita, tapos sisilihin ka pa ng client. Sisisihin ka pa, pamadaling ka pa, tapos wala ka palang markup. So, dalaga mo ng markup. Ask for client ID. Kukunin mo yung ID ng client pag nag-book ka para hindi magkamali yung mga details ng client. Like yung spelling, baka may junior pen, may senior pen pala yun, tapos hindi mo na ilagay. Okay, so ano yun? May bayad yung pag-aayos nun. Oo. Pagka mayroong error. Oo, may bayad yun. Depende ma'am sa Pwede tayo lang mag-ayos doon. ipapayos mo yung CSR mo lang. Customer Support Representative natin. Oo. Kaya ito yung kagandahan sa atin, meron tayong Customer Support Representatives. Priority ka on that time. Ayusin talaga agad yan. Kung sa iba kasi, mag-tender ka pa sa airlines, hindi ka agad na-accommodate. Diba? Sobrang tagal pa. Hanggang sa may expire na lang. So, ito yung kagandahan sa atin. Priority ka agad yan. So, yung N niya should be typed as letter N. Ay, baka mamaya, ayaw mag-N niya. Hindi pwede talaga kasi letter N na talaga matatype ko. So, yung hyphen name, example, first name, John Michael, John, tapos merong hyphen, Michael. So, should be John Michael na lang po, with space. Okay? So, maalis yung hyphen niya. So, dapat tandaan din natin ito, nakakalito, no? So, dapat tandaan mo yan. Tapos, yung last name, Bisuan. Mostly ito, mostly sa
Taiwan, Chinese, o Thailand, ganyan yung mga apelido eh. Isukan. So, mawawalang hyphen, ano na siya, no space. Isukan siya. So, ito naman yung yung mga may period, gamal, lilibit, tigasan. Should be type mal, lilibit. May wala na yung tundo. Tapos yung suffix, such junior, senior, the third, alam yan ni Sir, yung mga lalaki natin, yung mga senior. So, etc. must be input in your first name. Yes, po. Ano yan? Sinusundan din natin yung ano yan, sa airlines mismo. Rules ng airlines yan. Okay, so yan po, yung junior, habawa, Mario Junior, sa ano yan, sunod yun, hindi sa last ng apelido. Mario Junior, Mario Senior, o Mario the third. So doon siya sunod sa pangalan. Hindi pwedeng mauna. Sunod talaga siya ng pangalan. Hindi pwede. Susunod na talaga. Oo, nasa huli nila natin. Dito naman sa airlines, dapat ano siya, sunod sa pangalan. Yes. Yung children aging 2 to 11 years old, wala pong discount yun na. Ito na may misinterpret, akala nila, bata, may discount, kaya nakamukot. Hindi po. Bayad niya parehas na po sa adult. Okay, so, fair, full fare like that of adult. So, hindi siya makubook na i-separate. Ako may business partner ako dito na hindi siya nagtitraining. Ngayon, nag-book siya ng ticket, pumuntang Leyte, hiniwalay niya yung bata. Alam mo na, luwi yun ng 15,000. So, dapat ngayon na-aware na, ngayon na, hindi po siya pwede i-separate. Dapat may kasamang guardian, isang adult. Kung naluwi yung 15,000 yung business partner kasi hindi siya nag-aaral. Opo. Bawa, kasi hanggang 9 lang po yung, yung sa children o child